Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Medyo matagal ako hindi nakapag-vlog. Namiss ko kayong lahat guys. Ngayon ang ipapakita ko sa inyo ay kung ano ang aking mga ginagawa sa araw-araw. Ito ang aking unang ginagawa. Nagdadala ako ng mga stocks sa aking pwesto. Pinapalitan ko lahat ng sauce araw-araw para laging bago. At hindi kayo makakain ng panis. Siguro naman guys, nakatikim na kayo or nakakain na sa ibang kainan na meron na lasang maasim ang sauce nila. Yun ang iniiwasan ko guys, yung meron magreklamo na maasim na or panis ang sauce ng paninda ko. Yung iba kasi ang ginagawa ay refill lang ng refill or hindi pinapalitan hanggat hindi nauubos ang nasa lagayan. Huwag nyo gagayahin yun guys, para balik-balikan kayo ng customer. Bago ako umalis sa pwesto guys, tinitingnan ko muna kung may mga kulang pa ba or mga dapat ba gawin. At ang isusunod ko naman na gagawin ay ang paghahatid sa school ng mga estudyante ko. Hindi na ako kumuha ng ibang mag-aasikaso sa kanila kasi kaya ko pa naman. Sayang lang ang pera kung kukuha pa ako ng mag-aasikaso sa kanila. Pero minsan pag sobra busy talaga, pinagta-tricycle ko na lang sila. Ayan ang anak ko na panganay guys. Siya ang pinaghahawak ko ng camera. Kung ano-ano ang ginagawa, sila din yung mga nakakatulong ko sa negosyo guys. At yun na nga guys, pagkatapos ko maghatid sa estudyante, diretso na kami ng anak ko sa palengke. Sa Commonwealth Market nga pala ako bumibili ng mga gamit ko sa pagtitinda guys. At itong trike lang ang ginagamit ko sa pamamalengke guys. Dahil ang hirap mag-parking sa palengke pag sasakyan ang dala. Siksikan sa parking tapos wala pakialam yung katabi mo sa parking. Minsan nagkaroon ng dent sa gilid ng sasakyan ko dyan sa palengke dahil sa pagbukas mong pinto ng katabi ko. At ito na guys, nandito na kami sa palengke. Ang una namin pupuntahan ay yung binibilihan ko ng lettuce, carrots, sili, bawang at kalamansi. At yan nga guys, medyo nahihiya pa ako dyan kasi hindi talaga ako sanay mag-video-video. Parang ang dami nakatingin hahaha. Ate yan. Shoutout dito sa Commonwealth Market. Walang ba yan ngayon? Ay, shoutout nga pala sa asawa ko na mahal ko. Andun sa may likod, nagjagat. Ano yung pangalan? Si Len Elinitz. Thank you po. At yan na guys, may nag-shoutout pa. Pinuhat ko na yung mga in-order ko na bawang, sili at kalamansi. Buti at mura na ngayon ang siling labuyo ngayon guys. 100 na lang ang kilo. Yan ang araw-araw na gawa ko guys. Kaya kahit hindi na mag-gym, ay pawisan na din. Ang sunod ko naman pupuntahan guys ay ang binibilihan ko ng margarine, asin, mantika, mga plastic at styro. Habang ginagawa ko ito guys ay masaya ako dahil kahit sa tingin ng iba ay maliit lang na negosyo ito. Para sa akin ay malaki na ito dahil dito kami kumukuha ng pang-araw-araw namin na gastusin ng pamilya ko. At dito din galing ang mga napupundar ko. Kaya kayo guys, kung may balak kayo magnegosyo, umpisahan nyo na. At kung nagsisimula ka na sa ganitong negosyo, ituloy mo na, huwag ka susuko. Dahil pag sumuko ka, ikaw ang talo. Tandaan nyo yan guys. Basta sa umpisa guys, tiyaga lang. Siya nga pala guys. Paalala ko lang. Kung kayo ay may plano ng negosyong cart, dapat ang uunahin nyo ay alamin nyo una kung saan kayo maganda pumwesto. Dahil marami ako kakilala na nalaman lang na malakas yung paninda ng iba. Gagayahin, papagawa agad ng cart hindi pinag-aralan muna. Ayun, hindi sila nagtagal nagsara din agad. Kasi hindi nila pinag-aralan muna kahit sa timpla ng mga sauce. Ako aaminin ko guys, muntik na din ako sumuko nung nag-uumpisa pa lang ako kasi nga, mali ang diskarte ko. Basta lang ako nagnegosyo. Kala ko kasi pag nagnegosyo ka na, ay yayaman ka na agad. Hindi pala ganun kadali. Kaya sinasabi ko na sa inyo guys, para hindi kayo magaya sa akin. Dito naman ako bumibili ng mga palamig, cheese bar na malaki, mga powder na para sa fries at cheese stick. At kung meron kayo negosyo na fried noodles, kumpleto din sila sa mga sauce, dito lang din yan sa Commonwealth Market. At yan guys, tapos na kami mamili ng mga gagamitin sa pagtitinda. Kung mapapansin nyo, hindi ako bumili ng mga siomai at mga pang-burger. Hindi na ako bumibili guys kasi dinideliver na nila sa bahay. Maramihan kasi ang kinukuha ko araw-araw kaya dinideliver na nila. Gutom na daw ang mga kasama ko kaya dumaan muna kami dito sa Jollibee, order muna ng mga kain. At yun nga, habang na-order kami, nagpa-cute na naman sa camera ang anak ko, hayis. Pagka-order namin, naghanap pa kami ng mapaparkingan para makakain. Wala akong makita na mapaparkingan kaya gumilid na lang kami at nagsara ng trapal para wala makakita, hahaha. Dito na kami kumain sa gilid. Kasi pagdating sa bahay, dire-diretso na ang gawa kaya dito na kami kakain.
Medyo bibilisan lang namin ng pagkain guys kasi marami pa gagawin sa bahay. Ito isang anak ko di pa nakakauwi kasi pagkasundo ko sa school sinama ko na sa palengke, ha. Yan guys, ang sunod naman namin gagawin ay ihahatid na sa Campo Payatas itong paninda. Dahil hindi ka siya sa cart, kaya kailangan ihatid. Yung ibang cart guys, hindi ko na hinahatid ang paninda kasi hindi naman ganyan karami ang paninda nila. Paalis na kami guys. 4 ng hapon nga pala ang open namin sa Campo Payatas. Pero yung isa pang cart ko ay nagtitinda na din doon nang simula 11 ng umaga. Siya yung nakapwesto sa civil. Gusto daw niya makarami, kaya napwesto siya ng maaga sa kampo. Tapos pag dumating na yung cart ng kampo, saka siya lilipat sa civil. Hapon lang kasi may tao sa civil kaya ganun ginagawa niya. Yan guys ang pwesto ko sa kampo. Meron maliit na pwesto kami na inuupahan dyan. Lagayan ng mga stocks at mga gamit. Dati ay ginawang ko tindahan yan ng fried noodles. Kaso sobra liit talaga, hindi kaya galawan. Kaya yun ginawa ko na lang lagayan ng stocks at gamit. Punta na kayo guys, marami ako pa promo ngayon sa lahat na cart at sa food house ko. Pili na lang kayo kung saan kayo malapit, Campo Payatas, Civil Service, ilang Payatas, at DSWD sa may gate ng Axibal Compound. At yan guys, pagkatapos ko ibaba lahat na gamit at paninda ng kampo saka pa ako bibili ng yelo. Ang nagagamit ko lagi na yelo ay 25 piraso dyan lang sa kampo. Nabili na lang ako kasi hindi na kami nakakagawa ng yelo. Guys, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa aking negosyo. Lalong-lalo na sa mga suki ko na hindi nagsasawa sa siomai at siomai rice ko. Nagpapasalamat ako ng sobra sa inyo dahil kung wala kayo na bumibili sa akin, ay wala din sigurong King Rex Food Cart ngayon. At sa aking mga followers at subscribers sana ay huwag kayo magsawa na manood ng mga videos ko. Yaan nyo guys, gagawa ulit ako ng mga tutorial videos. Hindi pa lang sa ngayon kasi nagsisimula pa lang ulit ako sa pagbablog. Maraming salamat guys, abangan nyo ang susunod na video ko.